Isinasalba ng bagong Pangulo ng Argentina ang bansa mula sa pagbagsak ng ekonomiya. Pagkatapos ng 2 taon ng resesyon, ang gross domestic product ng Argentina ay lumalago na ngayon ng 7.7% taon-taon, mas maganda kaysa sa inaasahan ng kahit sino. Nawawala na ang hyperinflation, at ang gobyerno ay nagtala ng kauna-unahang fiscal surplus nito sa loob ng mga dekada. Ito ang unang pagkakataon sa halos 100 taon na muling bumalik sa normal ang Argentina. Dati itong isa sa pinakamayamang bansa sa mundo, at ngayon ay nasa tamang landas na muli para umunlad. Talakayin natin ang mga ginagawa ni Pangulong Milei upang palaguin ang ekonomiya ng kanyang bansa. Ang dahilan kung bakit namumukod tangi ang pulisya ni Milei ay dahil sa ginawa ng mga nauna sa kanya. Maaaring sabihing hindi ganoon katalino ang mga pulisya ni Milei. Sadyang napakasama lang ng ginawa ng mga dating pinuno ng Argentina, kaya kinailangan ng bagong Pangulo na baligtarin ang kanilang mga desisyon. Kaya tingnan muna natin ang kasaysayan ng Argentina at subukang unawain kung ano ang mga nagkamali. Ang ganitong mga kwento ay hindi itinataguyod ng algorithm. Maraming tao ang hindi pa rin nakaalam sa tunay na kalagayan sa Argentina. Kung gusto mo pa ng mga content na nagpapakita ng talagang gumagana, i-like at i-subscribe na ngayon. Nakakatulong ito upang makarating ang kwento sa mas marami na hanggang ngayon ay nawawalan na ng pag-asa para sa Argentina. Ang bansa ng Argentina ay medyo bata pa. Dahil nakuha nito ang kalayaan mula sa Espanya noong 1816 at ang konstitusyon nito noong 1853. Ang konstitusyong ito ay halos hinango mula sa United States at naging representative democracy ang Argentina. Sa simula, ang Argentina ang lugar na dapat puntahan. Ang gross domestic product per capita ng bansa ay lumampas sa maraming bansa sa Europa mula 1,800  SS hanggang 1,910 S at paminsan-minsan ay nalampasan pa nito ang United States. Ito ay dahil sa pag-export ng Argentina ng baka at trigo mula sa matabang rehiyon ng Pampas sa Hilagang Silangan. Ang Argentina ay pangunahing destinasyon ng dayuhang pamumuhunan dahil marami ang nais makibahagi sa mabilis na paglago ng ekonomiya nito. Milyon-milyong imigrante mula sa Espanya at Italia ang nahikayat ng Argentina, kung saan marami sa kanila ang pinili ito kaysa sa Estados Unidos. Tumaas ang populasyon ng Argentina mula sa 1/2 milyon mula noong itinatag ito hanggang umabot sa 5 milyon noong 1900. At sa mga dekadang ito ng mabilis na paglago, pinalawak ng bansa ang mga hangganan nito sa kanluran at timog. Ngunit sa ika-20 siglo, nagsimulang bumagsak ang lahat ng ito. Sa mabilis na lumalagong lungsod ng Buenos Aires, kulang ang mga trabaho dahil hindi marami ang industriya sa Argentina. Noong 1929, pandaigdigang depresyon bumagsak ng 25% ang gross domestic product ng Argentina. Bumaba ang demand sa mga produktong agricultural at ang kabuang export mula $1.3 bilyon at $57 milyon hanggang $561 milyong. Nagdulot ito ng kaguluhang pampolitika at noong 1930 nagkudeta ang mga militar na pinuno para makuha ang kapangyarihan. Ito ang simula ng tinaguriang kilabot na dekada at huminto ang paglago ng ekonomiya ng Argentina, ang katiwalian sa gobyerno at patakarang pabor sa mga may-ari ng lupa ang nakasagka sa mabilis na pag-unlad noon. Matapos ang nakakatakot na dekada, di talaga gaanong bumuti ang sitwasyon. Noong 1943, muling sinakop ng mga pinunong militar ang bansa sa pamamagitan ng kudeta. Si General Juan Perón ay naging tanyag na pangulo noong 1946. Ngunit hindi maganda ang kanyang patakarang pang-ekonomiya. Lumagda siya ng mga kasunduang laban sa kalakalan upang palakasin ang mga lokal na industriya. Ngunit bilang resulta, hindi nakasabay ang Argentina sa malaking pag-usbong ng pandaigdigang kalakalan pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Hindi rin nakasabay ang mga industriya ng Argentina sa ibang bansa dahil hindi nila kailangang mag-innovate at makipagkumpetensya sa pandaigdigang merkado. Bukod dito, inilaan ng Pangulo ang malaking bahagi ng pondo ng pamahalaan para sa mga programang panlipunang kapakanan at muling pamimigay ng yaman. Nagpasya rin siya na limitahan ng gobyerno ang presyo sa merkado para subukang mapabuti ang pamumuhay. Naging popular siya sa maikling panahon dahil sa mga bagay na ito, ngunit mabilis ding lumabas ang mga negatibong epekto. Si Perón ay umasa sa pag-imprenta ng pera para pondohan ang kanyang mga pulisya.
Tinatawag itong inflationary financing. Mula noong 1948 hanggang 1950, 50 nawala ang humigit kumulang 70% ng halaga ng piso at umabot sa 50% ang pinakamataas na antas ng implasyon. Noong 1955, nawalan ng kapangyarihan si Peron dahil sa isang kudeta ng militar. Ipinagbawal ng mga general ang partido ni Peron at siya ay ipinatapon. Sa loob ng dekada, nagkaroon ng matinding kaguluhan sa bansa dahil sa pakikipaglaban ng iba't ibang kilusang pampolitika at paksyon ng militar para sa kapangyarihan. Noong 1962, nagkaroon muli ng kudeta militar. Noong 1966, si General Juan Carlos Ongana ay naging leader ng Argentina sa pamamagitan ng kudeta na tinawag na Argentine Revolution. Nagtatag siya ng isang autoritarian na rehimen na namuno sa bansa sa loob ng 7 taon. Nabigo ang kanyang mga patakarang pang-ekonomiya, kaya nagsimulang mag-alsa ang mga mamamayan laban sa kanya. Kaya napilitan ang militar na alisin ang pagbabawal kay Peron at magsagawa ulit ng halalan. Noong 1973 bumalik si Peron mula sa pagpapatapon at nagsimula ng ikatlong termino bilang pangulo. Subalit lubos ng bagsak ang bansa para magkaroon ng katatagan. Maging sa mga taga-suporta ni Peron, may magkakasalungat na paksyon. Sinubukan ni Peron na muling buuin ang bansa, ngunit siya ay namatay noong 1974. Si Isabel Peron, ang asawa ni Peron, ang pumalit sa kapangyarihan. At doon nagsimula ang pagbagsak ng ekonomiya. Noong nakaraang taon, nilabanan ng gobyerno ang malaking dagok ng pandaigdigang krisis sa langis sa pamamagitan ng pag-imprenta ng pera. Napakasamang desisyon ito, nagdulot kasi ng hyperinflation. Sa simula ng 1976, umabot sa nakakabiglang 600% ang taunang inflation rate. Para sa mga pinunong militar, isa na namang dahilan ito para sa kudeta. Ang sumunod na pamahalaang militar, na tinawag na National Reorganization Process, ay naging isa sa pinakabantog na diktadura sa kasaysayan ng bansa. Hinunting ng mga puwersa ng Estado, kasama ang mga pasistang milisya, ang hanggang 30,000 mga kaliwa, na tumutol sa rehimen na tinawag na Dirty War. Maraming grupong teroristang kaliwa ang umatake sa mga puwersa ng gobyerno. Nawawalan ng suporta ang rehimen ng Argentina dahil sa pagbagsak ng ekonomiya. Umakyat sa 45 ang utang panlabas, nabawasan ng 36% ang tunay na sahod at umabot sa 18% ang kawalan ng trabaho, pinakamataas mula noong Great Depression. Nang mabigo ang Argentina sa digmaan kontra Britanya sa Falkland Islands, nawalan ng tiwala ang militar sa pamahalaan at pinilit nilang ibalik ang demokrasya noong 1983. Maganda sa papel ang pagbabalik ng demokrasya, pero sa sumunod na 40 taon ay bumagsak ang ekonomiya. Hindi natin masisisi si Raul Alfonso, ang unang demokratikong pangulo. Maraming pampublikong negosyo na minana mula sa mga naunang administrasyon ang nag-ooperate na may malalaking deficit sa pondo. Maaari niyang hayaang malugi ang mga ito na magdudulot ng malawakang pagkawala ng trabaho at pagbagsak ng ekonomiya o suportahan ang mga ito gamit ang pondo ng gobyerno. Pinili niya ang huli na may kapalit. Umabot ang implasyon sa daan-daang porsyento. Bumagsak ang halaga ng palitan ng pera ng Argentina dahil hindi na ito nakakasabay sa pandaigdigang merkado. 2 beses pinalitan ni Pangulong Alfonsin ang pera upang pababain ang halaga nito. Ngunit hindi ito naging matagumpay. Ang taunang interes ay umaabot ng $5 bilyong na hindi kayang bayaran ni Pangulong Alfonsin. Nang mawalan siya ng suporta mula sa International Monetary Fund noong 1988, lumala lalo ang sitwasyon. Noong 1989, umabot sa 5,000% ang implasyon at nagkaroon ng malawakang kakulangan sa pagkain. Kalaunan, nagsimula ang malalaking kaguluhan ng linooban ng mga tao ang mga supermarket para sa pagkain. Si Carlos Menem ay nahalal na pangulo noong 1989 pagkatapos ng sakuna. Ipinribatiza niya halos lahat ng pampublikong negosyo maliban sa ilang bangko. Ang Argentina ay muling nagbubukas sa pandaigdigang kalakalan, ngunit huli na ang lahat. Mula 1975 hanggang 1991 tumaas ng 20 bilyong beses ang mga presyo dahil sa hyperinflation at bumagsak ng husto ang sahod na inangkop sa purchasing power. Noong dekada 90, ang industriya ng Argentina ay nasa parehong antas tulad noong 1940. Maraming negosyo sa Argentina ang hindi nakasabay sa pandaigdigang kompetisyon, kaya nagkaroon ng 22 bilyong trade deficit mula
1,900, naraan siyam naput dalawa, hanggang 1,900, siyam naput siyam. Lalong pinasama ni Pangulong Menem ang sitwasyon nang ipatupad niya sa batas ang pagkapit ng piso sa dolyar. Layunin nitong palakasin ang piso at mabawasan ang implasyon. Ngunit nagresulta ito sa mataas na halaga ng pera. Ibig sabihin, sobrang taas ng halaga ng piso kumpara sa tunay na halaga nito sa pamilihan. Dahil dito, bumaba ang export at napilitan ang mga negosyo na ibaba ang presyo. Nagresulta ito sa mas mababang sahod, mas mataas na kawalan ng trabaho, at pagpasok sa resesyon. Para maisalba ang ekonomiya, dinagdagan ni Menem ang utang ng Argentina para magbigay ng ginhawa na babayaran ng susunod na administrasyon. Noong 1999, si Fernando de la Rua ay nahalal bilang Pangulo. Noong panahong iyon, tumaas ang halaga ng dolyar, kaya lalong naging sobra ang halaga ng piso at lumala ang resesyon. Ang pinakamalaking suliranin ng administrasyon ni de la Rua ay ang napakalaking utang panlabas ng Argentina na lumampas ng 50% ng gross domestic product. Hindi problema ito para sa karamihan ng bansa, pero umabot sa 16% ang interes ng bagong utang ng Argentina dahil sa kawalan ng tiwala. Dahil dito, napilitan si de la Rua na lumapit sa International Monetary Fund para sa mas murang pautang, subalit kinailangan niyang bawasan ang gastusin ng gobyerno para makuha ito. Dahil dito, umakyat ang kawalan ng trabaho sa 20% DND. Inaglaon na wala ang tiwala ng publiko sa gobyerno, kaya nag-withdraw sila ng malaking halagang United States dollars mula sa kanilang mga bank account. Noong Nobyembre ng 2001, nagdulot ito ng matinding pag-atake sa mga bangko. Mauubusan talaga ng dolyar ang mga bangko na maibibigay sa publiko, kaya gusto ng lahat na mauna sa pag-convert ng kanilang ipon. Upang maiwasan ang pagkalugi ng mga bangko, nilagdaan ni Pangulong de la Rua ang batas na naglilimita sa lingguhang pag-withdraw ng mga tao sa halagang 250 piso. Pero ang mga tao sa Argentina, hindi nila ito nagustuhan. Pagsapit ng katapusan ng 2001, nagkaroon ng malalaking kaguluhan sa Buenos Aires at sa iba pang malalaking lungsod. Nagdeklara ng pambansang state of siege si Pangulong de la Rua, ngunit nagpatuloy ang mga kaguluhan hanggang magbitiw siya sa pwesto. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon nang hindi nabayaran ng Argentina ang 132 bilyon na pampublikong utang. Ito ang pinakamalaking government default sa kasaysayan ng mundo na nagpasimula sa malaking depresyon ng Argentina. Ito ay nagdulot ng kaguluhang pampolitika dahil sa loob ng 2 linggo, 5 presidente ang namuno sa bansa. Noong 2002, iniwan ni Pangulong Eduardo Duhalde ang convertibility ng peso at dolyar. Sa pangmatagalan, lalakas ang ekonomiya dahil dito, ngunit ang agarang epekto ay hindi kanais-nais. Nawalan ang mga Argentino ng 65% ng halaga ng kanilang ipon dahil sa pagbagsak ng piso. Dagdag pa rito, nagdulot ng matinding implasyon ang pagbagsak ng piso dahil mas naging mahal ang mga inaangkat na produkto. Noong dakilang depresyon ng Argentina, umabot sa 80% ang implasyon. Dahil sa pagkawala ng ipon, bumagsak ng malaki ang antas ng pamumuhay. Noong 2002 nang matapos ang depresyon, 21% ang naging walang trabaho at 57.5% ng populasyon ang nabuhay ng mahirap. 300,000 tao ang umalis ng Argentina, naghahanap ng mas magandang kinabukasan sa ibang lugar. Bumuti ang sitwasyon ng maupo bilang Pangulo si Nestor Kirchner noong 2003. Sa kanyang termino bilang leader, ang gross domestic product ng Argentina ay lumago ng 8% bawat taon at 11 milyong tao ang nakaalpas sa kahirapan. Gayunpaman, hindi ito tumagal. Lumabas na nakapaggawa rin si Kirchner ng mga pagkakamali katulad ng kanyang mga naunang pinuno. Sa kaliwa, itinulak ng Pangulo ang sentralisadong kontrol sa ekonomiya sa pamamagitan ng populistang ideolohiyang Kirchnerismo na hinango mula kay Peron, dating leader ng Argentina. Isinagawa niya ang nasyonalisasyon ng mga kumpanya, pagpapatupad ng price controls, at malalaking taripa sa imports at exports. Dahil dito, bumagal ang paglago ng ekonomiya at inobasyon sa paglipas ng panahon. Ang pag-imprenta ng salapi ng gobyerno ay nagtulak sa inflasyon na lumampas ng 20%. Nang maupo bilang Pangulo si Cristina Fernandez, asawa ni Kirchner, noong 2007 lumala ang inflasyon dahil sa pag-imprenta ng pera at utang ng gobyerno. Nagsinungaling ang gobyerno no tungkol sa opisyal na bilang ng inflasyon na maaaring umabot ng 39%. Napunto 7% noong 2014. Dahil sa hindi maayos na pananalapi ng gobyerno, muling nag-default ang bansa. Sa mga utang nito noong 2014.
Limitado ng gobyerno ang access ng publiko sa United States dollars. Sa lumalalang sitwasyong ito, ang sentro kanang politiko na si Mauricio Macri ang namuno bilang presidente mula 2016 hanggang 2019. Inalis niya ang mga restriksyon sa palitan ng dolyar na nagbaba ng halaga ng piso ng 30%. Hindi niya napigilan ang patuloy na pag-imprenta ng pera, kaya lumampas sa 40% ang implasyon noong 2016. Nang maupo sa pwesto si Alberto Fernandez, isang kaliwalining politiko, noong 2019 lumala ang sitwasyon. Lumampas ng 50% ang taunang implasyon noong 2019 at umabot ng higit 100% noong 2023. Malaking epekto sa ekonomiya ng Argentina ang mga lockdown at COVID, kung saan lumiit ang gross domestic product ng 9.9% noong 2020. Katulad ng ibang bansa, ang Argentina ay namigay ng malalaking stimulus checks na nagresulta sa inflasyon at pagtaas ng utang ng gobyerno. Umabot ang utang sa 100 at 2.8% ng gross domestic product pagsapit ng 2020 at nag-default ang gobyerno sa ikatlong beses sa loob ng 20 taon. Ang inflasyon at utang ng gobyerno ay nakaapekto sa publiko. Nakakagulat na 41.1% ng mga Argentinian ang namumuhay sa ilalim ng poverty line noong 2023. Sa kontekstong pangkasaysayan, hindi mahirap maunawaan kung bakit nagnanais ang mga Argentinian ng isang radikal na leader at bagong direksyon para sa kinabukasan. Labis na nakalulungkot para sa bansa ang nakalipas na 100 taon. Bumaba ang gross domestic product per capita ng bansa mula 80% ng Amerika noong 1910 hanggang 30% na lang ngayon. Sa pagbabalik tanaw sa nakaraang siglo, isang bagay ang lumilinaw. Nagkaroon ang bansa ng lubhang masamang patakaran ng pamahalaan. Walang pakialam ang mga pinunong militar sa ekonomiya dahil abala sila sa kanilang kapangyarihan. Nangibabaw ang mga general sa pamumuno ng Argentina noong ika-20 siglo at ang kanilang mga ilegal na pag-agaw sa kapangyarihan ay nagdulot ng matinding kaguluhang pampolitika. Malinaw na ginawa nitong hindi magandang lugar ang bansa para mag-invest o makipagnegosyo dahil kulang ito sa batas at kaayusan. Mula kay Peron, maraming populistang leader ang naghangad ng sentralisadong pagpaplano ng ekonomiya at pagkikialam sa mga pamilihan, kaya hindi gumanda ang lagay ng mga politiko. Nagkaloob sila ng subsidya sa pagkain at enerhiya, nagpataw ng price controls at nagpatakbo ng mga magastos na programang panlipunang kapakanan. Ang mga ito ay pinunduhan sa pamamagitan ng pag-imprenta ng utang ng gobyerno gamit ang sentral na bangko. Sa nakalipas na 123 taon ang Argentina ay may fiskal na utang sa loob ng 113 taon. Bawat bagong leader ay nangakong tutugon sa mga pang-ekonomiyang suliraning dulot ng nauna. Gumamit sila ng mga panandaliang solusyon gaya ng pag-imprenta ng pera at pag-utang ng gobyerno. Ito ang nagresulta sa matinding inflasyon at 9 na beses na default ng gobyerno. Ayon sa chart ng Gross Domestic Product Growth, naging sanhi ito ng malaking pagtaas at pagbagsak sa ekonomiya ng Argentina. Ang bansa ay bumabagsak sa resesyon bawat 24 na taon mula sa halos double-digit na paglago. Ang mga matinding siklong ito ang pumatay sa mga negosyo ng Argentina at sumira sa mga oportunidad sa ekonomiya. Samantala, nahuhuli ang Argentina sa ibang bansa pagdating sa inobasyon at produktibidad. Soybeans, trigo, mais, at karne ang pangunahing produktong agrikultural na iniluluwas ng bansa. Sa ngayon, 30% lang ng gross domestic product ng Argentina ang galing sa international na kalakalan kumpara sa pandaigdigang average na higit sa 50%. Pinatutunayan nito na nabigo ang bansa na umangat sa value chain. Sa makatuwid, mas maraming panghihimasok ng gobyerno ay nagdudulot ng mas mababang paglago ng ekonomiya, inobasyon, at produktibidad. Ang sobrang regulasyon, labis na burokrasya, at pagdirekta ng pamahalaan sa mga yaman ay pumipigil sa pag-unlad ng ekonomiya. Si Javier Milei ang pinakanakakaalam sa mga problemang ito. Siya ay may halos 12 libro na sinulat tungkol sa pagbagsak ng ekonomiya ng Argentina. Siya ay madalas na nagpapanayam at humaharap sa telebisyon. Sa huli, sumali siya sa halalan ng pagkapangulo noong 2023 para lutasin ang problemang ito. Nakipagkompetensya siya laban sa mga politiko mula sa kaliwang paksyon. At nakakagulat, siya ang nagwagi. Bago magsimula ang termino ng pagkapangulo, alamin muna natin ang pinagmulan ni Millet.
Si Javier Millet ay ipinanganak noong 1970 sa Buenos Aires, Argentina sa panahon ng matinding pagbagsak ng ekonomiya ng bansa. Si Millet ay nagkaroon ng mahirap na kabataan at binubuli sa paaralan. Tinawag siyang baliw o el loco ng mga kaklase dahil sa agresibong pagwawala. At hindi pa rin nagbago iyon dahil kilala pa rin siya sa pagiging napaka-passionate at minsan ay sobrang galit. Sinabi ni Millet na inabuso siya ng kanyang mga magulang noong kabataan niya, kaya pansamantala niyang iniwasan ang pakikipag-ugnayan sa kanila. Siya ay galing sa isang pamilyang middle class. Ang kanyang ama ay bus driver at ang kanyang ina ay may bahay. Kalaunan, nagkakaroon sila ng mas magandang trabaho, kaya napag-aral nila si Millet sa pribadong paaralang Katoliko. Sa isang kakaibang pangyayari, naging lead singer siya ng isang rock band na tinatawag na Everest. Ito na marahil ang unang palatandaan ng kanyang pagiging suwail at paglaban sa sistema. Ngunit noong dekada 80, unti-unting napukaw ang pansin ni Millet sa kaguluhang pang-ekonomiya sa Argentina. Napansin niya ang matinding hyperinflation at ang mabilis na pagbagsak ng palitan ng piso. Upang maintindihan kung bakit ito nangyayari, sinimulan niya ang kanyang karera sa ekonomiya noong 1989. Lumabas na magaling siya dito. Nakuha ni Millet ang 1 degree sa ekonomiya at 2 master's degree at nagsimulang magturo sa iba't ibang universidad. Ang kanyang espesyalisasyon ay nasa larangan ng paglago ng ekonomiya, isang bagay na malinaw na kulang sa Argentina. Kalaunan, nagkaroon siya ng posisyon sa iba't ibang bangko at institusyong pinansyal bilang eksperto at tagapayo. Sa panahong ito, siya ay nag-aaral mag-isa. Nagbabasa ng maraming libro sa teoryang pang-ekonomiya at nadiskubre ang Austrian School of Economics. Ito ang humubog sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Dahil dito niya ibinatay ang karamihan sa kanyang pampolitika at pang-ekonomiyang pag-iisip. Isa itong grupo ng mga ekonomista na itinatag noong huling bahagi ng ika-19 na siglo at sila noon at hanggang ngayon ay taliwas sa karaniwan. Ipinaglaban nila ang minimal na intervention ng gobyerno, libreng merkado at pagtanggal ng sentral na bangko. Lubos na humanga si Millet sa teoryang pang-ekonomiyang ito at sinabi niyang mali ang lahat ng itinuro ko tungkol sa estruktura ng pamilihan at mga kurso sa microeconomics sa nakalipas na 20 taon. Dahil sa paniniwalang ito, naging anarcho-capitalist o radikal na libertarian si Millet. Isang taong naghahangad ng lipunang walang gobyerno at nakabatay sa kalayaan at individual na karapatan. At syempre, mga korporasyon. Hindi naman siya agad lumipat sa politika. Ang pinakamalaking pagbabago sa karera ni Millet ay ang paglago ng kanyang presensya sa pambansang telebisyon. Siya ay isa sa pinakamaingay na kritiko ng kaliwang paksyon mula pa noong dekada 2010. Noong 2018 siya ang pinakamadalas lumabas na ekonomista sa telebisyon ng Argentina na may 235 panayam. Ang kanyang kasikatan ay dahil sa kawalan niya ng preno. Madalas niyang iinsulto ang mga magkakapat, mga karibal ng walang pagninilay. Tinawag niyang cancer ang estado at sinabi niyang ang estado ay kalaban. Sinabi rin niya na ang implasyon ay pagnanakaw laban sa mga tao. Sa panahong muling naging laganap ang implasyon. Sa telebisyon, tinawag niyang mga daga at parasito ang mga burokrata ng gobyerno. At ang mga sosyalistang politiko ay alinman sa mangmang o masama niya. Maliban sa pagbintang sa kaliwa para sa mga problema ng Argentina, inialok din ni Millet ang solusyon. Radikal na pagtanggap sa malayang pamilihan. Bukod sa paglabas sa telebisyon, sumulat si Millet ng mga libro tulad ng Ang Landas ng Libertarian at Ang Wakas ng Implasyon na nagtataglay ng kanyang mga pananaw sa politika at ekonomiya. Hindi siya masyadong kilala noon at ang kanyang kilusan ay itinuturing na nasa gilid lang. Pero lumago ang kanyang kasikatan noong administrasyon ni Roberto Fernandez. Noong 2019, nagkaroon ng matinding implasyon at lumala ito pagkatapos ng COVID kung saan tumaas ang mga presyo ng 200 at 50% noong 2023. Sa kabila ng kaguluhan, sumabak na rin si Millet sa politika. Noong 2021 tumakbo siya bilang lehislatura sa distrito ng Buenos Aires, Argentina. Kasama ang kanyang partidong La Libertad Avanza. Nakuha niya ang 17% ng boto. Dahil dito, nagkaroon siya ng pwesto sa Chamber of Deputies, katumbas ng House of Representatives sa United States. Karamihan ng mga sumuporta kay Millet ay mga binatang botanteng mula sa mahirap o middle class. Dahil sa paunang tagumpay, nagparehistro si Millet para sa halalan ng pagkapangulo noong 2023. Maliit lang ang suporta sa kanya noong una bilang isang tagalabas na walang matibay na suporta. Pero habang lumalala ang ekonomiya,
nawalan ng suporta ang mga tradisyonal na partido ng kaliwa at sentro-kanan. Kaya't nakuha ni Millet ang 20% ng boto sa mga survey. Sa tensyosong runoff ng eleksyon, nakumbinsi ni Millet ang dagdag na 10% ng mga botante mula sa suporta ng partido ng sentro-kanan. Sa unang round ng eleksyon noong 2023 Oktubre si Millet ay pumangalawa. Kasunod ng partido ng kaliwa ni Sergio Massa. Maliit ang lamang, kaya bumoto muli ang mga tao para magdesisyon sa pagitan ni Millet at Massa. Sa simula, mukhang mananalo si Massa dahil siya ang may bahagyang lamang. Pero nagawa ni Milay ang imposible. At noong Nobyembre ng 2023, nanalo siya ng solidong 10% lamang na may 56% ng boto. Nagawa niya ito sa pag-apela sa mga mas batang botante at pagbatikos sa establishmento sa Argentina sa kanilang kaliwang ideolohiya. Suportado rin siya ng iba pang partido na nakatulong ng malaki. Pinakamahalaga, nagpresenta si Milay ng plano para iligtas ang Argentina mula sa krisis. Ang kanyang mga mungkahi sa pulisya ay mas kaunting pamahalaan at mas maraming kalayaan. Kahit na hindi siya ang unang libertarian sa politika ng Argentina, siya ang pinakaradikal sa lahat. Sinabi niya na ang Estado ang pinakamalaking kaaway ng lipunan at isang kriminal na organisasyon na nabubuhay sa pagnanakaw. Sa kanyang ideal na mundo, ang gobyerno ay dapat maging night watchman state. Tungkulin nito ay protektahan ang karapatan, ipagtanggol ang bansa, labanan ang krimen, at panatilihin ang ugnayang panlabas. Ayon sa ideolohiyang ito, lahat ng ibang tungkulin ng gobyerno tulad ng edukasyon, pangkalusugan, o social welfare ay dapat ipribatisa o alisin. Ito'y bahagi ng chainsaw policy na puputol sa mga sangay ng gobyerno na di mahalaga. Pinauso ito ni Millet sa pamamagitan ng pagdadala ng chainsaw sa kanyang mga rally na naging kakaiba. Ang pagbabawas sa laki ng gobyerno ay magpapahintulot sa Argentina na mabawasan na ang gastusin nito. Ang mga naunang leader ni Millet ay gumastos ng halos 40% ng gross domestic product bawat taon sa gobyerno. Marami rito ay napunta sa mga programang panlipunan at subsidya sa mga bagay tulad ng enerhiya. Layunin ni Malay na bawasan ang mga ito sa 25%. Ngunit ang pamamaraang ito ay may dalawang talim. Pinapayagan nito ang Argentina na magbaba ng buwis at alisin ang ugat ng implasyon na magdudulot ng paglago ng ekonomiya at kasaganaan. Karamihan ay naniniwala na mas mahusay ang malayang pamilihan kaysa sa gobyerno at mas kaunting regulasyon ay nagbibigay ng mas malaking kalayaan sa mga kumpanya. Gayunpaman, ang bawas na suporta ng gobyerno ay maaaring magdulot ng pagdurusa sa mahihirap at middle class dahil inaalis ng gobyerno ang mga programang panlipunan at subsidya. Nakakasama rin ito sa mga kawani ng gobyerno na posibleng matanggal sa trabaho o mabawasan ng sahod. Ang pagbabawas ng gastusin ng gobyerno ay bahagi ng shock therapy plan ni Malay. Pansamantalang kaguluhan ito ayon kay Malay, ngunit magdudulot ito ng mas malaking benepisyo sa hinaharap. Kung uunlad ang mga negosyo, magkakaroon ng mas magandang trabaho at mas malaking kasaganaan. Samantala, nais din ni Malay na buwagin ang Central Bank ng Argentina dahil ayon sa kanya, isa itong panlilinlang. Hindi lang siya ang bumabatikos sa Central Bank ng Argentina. Dahil malapit itong konektado sa gobyerno ng Argentina, ito ang nagpadali ng pag-imprenta ng pera na naging sanhi ng hyperinflation na sumira sa bansa. Gayunpaman, karamihan sa mga ekonomista ay naniniwala na mas mainam na magkaroon ng independent na central bank. Ayon sa makabagong teorya ng ekonomiya, mahalaga ang papel ng mga central bank sa pagpapatatag ng ekonomiya. Ito ay sa pamamagitan ng monopolyo sa pag-imprenta ng pera at pagtatakda ng interest rates. Isang simpleng paraan ng pag-iisip tungkol dito ay na ang central bank ay lumilikha ng pera mula sa wala at nagdedesisyon kung anong interest rate ang dapat bayaran para sa perang ito. Pag masama ang ekonomiya, ang central bank ay nag-iimprenta ng pera sa mababang interest rate. Kapag maganda ang ekonomiya, kabaligtaran naman ang ginagawa ng central bank. Pero lubos na tinatanggihan ni Milei ang mga ideyang ito. Sinasabing ang central bank ay nagpapalabo ng merkado, nakakasama sa paglago ng ekonomiya, at siya pa mismo ang sanhi ng mga pag-angat at pagbagsak ng ekonomiya. Naniniwala rin siya na hinihikayat ng mga central bank ang mataas na paggastos ng gobyerno dahil tila walang katapusang supply ng pera mula sa central bank. Ang pag-imprenta ng pera ng mga central bank ay hindi direktang pagbubuwis, pero nagiging sanhi ng implasyon na nakakabawas sa halaga ng pera ng publiko. Bagamat radikal ang pagpapatigil sa central bank, hindi pa ito ang pinakaradikal na ideya ni Millet. Naniniwala rin siya na dapat i-dollarize ang ekonomiya ng Argentina.
Gusto niyang tanggapin ang dolyar at iba pang pandaigdigang pera bilang legal na pananalapi. Naiiba ito sa planong ipeg ang piso sa dolyar, na nasubukan na noon at nabigo ayon sa karamihan ng mga ekonomista. Ayon kay Millet, papayagan ng magkaroon ng kompetisyon ang mga pera. Aniya, darating ang panahon na sobrang dami ng dolyar sa ekonomiya na posibleng maisara na ang central bank. Kung nasa gobyerno pa ako sa araw na yon, wala akong duda na isasara ko ito. Ito ay dahil kontrolado lamang ng central bank ang piso. Ngunit wala itong kapangyarihan sa ekonomiyang pinangungunahan ng dolyar. Hindi magiging una ang Argentina. Sa mga bansang Latin American, nagagamit ng United States dollar dahil ginawa na rin ito ng Ecuador, El Salvador at Panama. Sa kabuuan, mas lumakas ang mga bansang iyon sa paggamit ng United States dollar. May ilang tao na tutol sa ideyang ito dahil nawawala ang soberanya ng Argentina sa sarili nitong patakarang pang-ekonomiya. Ang United States dollar ay ginagawa sa Estados Unidos at walang kapangyarihan ang Argentina sa supply nito. Ibig sabihin, kahit na hindi naniniwala si Malay na kailangan ito, hindi kayang suportahan ng gobyerno o central bank ang ekonomiya sa panahon ng krisis. Kahit ekonomista ang presidente ng Argentina, may mga controversial din siyang pananaw sa politika. Critical siya sa kaliwa, kaya marami ang tinatawag siyang isang malayong kanang politiko. Para kay Malay, ang pagiging kaliwa ay pagkamasamang tao. Tinitingnan din niya ang sosyalismo bilang sistemang nakamamatay at nagdudulot ng hirap. Karaniwan na tanggapin ito para sa komunismo, ngunit medyo radikal kapag sinabing ito ay tungkol sa sosyalismo. Sinang-ayunan ni Millet ang iba pang mga kilusang kanan at inilahad na ang climate change ay kasinungalingang sosyalista at ang gender ideology ay cultural Marxism. Ang mga bagay na ito ay nakakuha ng maraming batikos mula sa media at mga kalaban ni Millet dahil tinawag siyang eloko o ang baliw. Pero ang matinding galit ni Millet sa gobyerno at sa mga elitistang kaliwa ay naging sobrang popular sa Argentina. Isipin mo na lang kung ano ang pakiramdam ng manirahan sa isang bansa na dekada-dekada nang bumabagsak. Maraming tao mula sa mababa at gitnang uri sa Argentina ang wala nang pakialam sa sinasabi ng media o ng mga politikong kaliwa. Nais lang nila ng pagbabago. Isang taon na mula nang maging presidente si Millet, maaari na nating suriin ang kanyang pagtatrabaho. Sa politika, maraming ang magkakaibang opinyon sa kanyang mga ginawa. Ang presidente ng Argentina ay may maraming pagkakahawig kay bagong United States President Donald Trump, kabilang ang sa mga isyong di-ekonomiko. Umatras siya mula sa World Health Organization labanan ang ilegal na imigrasyon at palakasin ang pagpapatupad ng batas. Binuwag din niya ang ilang mga ministeryo ng gobyerno, kabilang ang Ministry of Women, Gender and Diversity. Naglunsad din siya ng digmaan laban sa wokeism, na sinasabi niyang isang cancer na kailangang alisin. Lahat ng mga polisyang ito ay naging dahilan kung bakit si Milay ay napaka-kontrobersyal at naghahati sa opinyon ng lipunan. May mga bahagi ng lipunan na mahal siya at may iba namang galit sa kanya dahil dito. Pero maayos naman ang approval rating ni Milay. Sa unang taon ng kanyang pagkapangulo, mas mataas ang approval rating niya kumpara sa dalawang naunang presidente. May kinalaman ito sa ekonomiya. Kahit binawasan ang paggastos ng gobyerno, nakamit ng Argentina ang kahangahangang pag-unlad sa larangan ng ekonomiya. Salungat sa inaasahan ng marami, ipinangako at natupad ni Milay ang pagsasaayos ng ekonomiya. Ani Milay, nagbibigay na tayo ng isang kahangahangang pamahalaan. Ito ang pinakamagaling na pamahalaan sa kasaysayan ng Argentina ayon sa mga datos ng ekonomiya. Nasa iyo na ang pagpapasya kung maniniwala ka rito o hindi. Nakaligtas ang Argentina sa resesyong nagsimula noong 2023 at maliwanag ang kinabukasan para sa Argentina. Inaasahan ng Organization for Economic Cooperation and Development ang 5.2% paglago ng gross domestic product sa 2025 at 4.3% paglago ng gross domestic product sa 2026. Mas mabilis ang pagbangon ng ekonomiya kaysa inaasahan. Pinakamahalagang pangyayari, nangyari ito nang pinutol ni Malay ang budget ng gobyerno ng tinatayang 31%, na higit pa sa 10% ng gross domestic product. Isang bagay na hindi pa nagagawa sa kasaysayan ng Argentina. Dahil dito, naitala ng bansa ang unang fiscal surplus nito sa loob ng 14 na taon at maaari na nitong simulan ang pagbabayad ng mga utang at maging mas responsable sa pananalapi. Malaking pagkakaiba ito kumpara sa nakaraang administrasyon na nagkaroon ng deficit na 4% ng gross domestic product noong 2023. Nakagulat sa mga ekonomista
na ayon sa makabagong teoryang pang-ekonomiya, kailangan dagdagan ng gobyerno ang paggastos para makaalis sa resesyon. Ang biglang pagbawas ng paggastos ay maaaring makasama sa ekonomiya at magdulot ng bagong resesyon. Pero sa malaking bahagi, gumana ang shock therapy dahil ang pribadong sektor ay lumago ng napakabilis, kaya naitawid nito ang pagkawala ng paggastos ng gobyerno. Samantala, nananatiling mataas ang approval ratings ni Malay, isa sa pinakamataas sa mundo. Sa isang panayam sa Financial Times, sinabi ni Malay na mayroon siyang 50% approval rating matapos ipatupad ang pinakamalaking austerity program sa kasaysayan ng bansa. Isang himala, hindi ba? Bukod pa dyan, bumaba ng husto ang inflation rate. Nang maupo si Milei sa pwesto, nagkaroon ng hyperinflation na lumampas sa 200% ang taunang inflation rate. Nasa pinakamababang antas sa loob ng 5 taon ang inflation dahil sa pagtigil ni Milei sa pag-imprenta ng pera. Gayunpaman, may ilan pa ring hindi kumbinsido sa kanyang mga nagawa. Sa simula pa lang ng kanyang termino, tinanggal ni Milei ang 13 ahensya ng gobyerno at 30,000 empleyado ng federal na gobyerno ang nawalan ng trabaho o mga 10% ng kabuuang pwersa ng federal na manggagawa. Ayon kay Milei, mas marami pa siyang tinanggal. Sinasabi niyang 50,000 ang natanggal sa trabaho. Hindi na rin nire-renew ng gobyerno ang mga kontrata dahil dito tumaas ng 1% ang unemployment rate sa simula. Nabawasan ang halaga ng sahod ng mga naiwang empleyado ng gobyerno sanhi ng implasyon at pagtigil ng pagtaas nito. Para kay Malay, ang pagbaba ng gastusin ng gobyerno at buwis ay makakapagpalakas sa ekonomiya at ang mga natanggal ay posibleng matanggap ng lumalaking pribadong sektor. Marami pa ring nahihirapang mag-adjust dito sa Argentina, lalo na ang mga mahihirap na lubos na naapektuhan. Ito ang pangunahing batikos sa Administrasyong Malay. Pinutol niya ang subsidya at binawasan ng pondo para sa mga serbisyong panlipunan. Nasa 42% na ang antas ng kahirapan nang maupo siya sa pwesto. Sa unang kalahati ng 2000 at 24 tumaas ito sa 53% na nagtulak sa 3.4 na milyong tao sa kahirapan. Kinondena ng maraming eksperto at mamamahayag si Pangulong Milei ng Argentina. Sinasabing niloloko niya ang mahihirap. Sa nakalipas na panahon, may mga maramas na protesta sa Buenos Aires laban sa mga desisyon ng gobyerno sa ekonomiya. Ngunit ito ay humuhupa na. Sa ikalawang kalahati ng 2024, bumaba ang antas ng kahirapan sa 37% ayon sa mga pribadong pagtataya. Bumaba ito kumpara noong nagsimula ang termino ni Malay. Nangangahulugang mahigit 7 milyong tao ang nakaahon sa kahirapan sa loob ng 6 na buwan. May ilang lang dahilan para dito. Pinakamahalaga, bumagal ang implasyon at naging matatag ang kapangyarihan sa pagbili. Lumalago na rin ang pribadong sektor sa ilalim ng administrasyon ni Malay na nagbibigay daan sa mga tao na umahon sa kahirapan sa pamamagitan ng sariling pagsisikap. Sa kanyang New Year speech, sinabi ng Pangulo na mas mahusay na naipamahagi ng kanyang administrasyon ang tulong panlipunan. Nasayang ang pondo ng gobyerno sa mga nakaraang administrasyon at ang pagbawas ng gastusin ay hindi palaging nangangahulugang mababawasan ang suporta para sa mga mahihirap. Ang agenda sa ekonomiya ni Malay ay hindi lamang pagbabawas ng gastusin ng gobyerno, kundi pati na rin ang pagpapalawak ng kalayaang pang-ekonomiya sa pamamagitan ng pagbabawas ng red tape. Sinabi ng Pangulo na ang kanyang administrasyon ay nagbawas ng mahigit 900 na regulasyon o mga 3 kada araw. Sa merkado ng paupahan, naging matagumpay ito. Nang tumigil ang gobyerno sa pakikialam, bumaba ng 40% ang upa sa tunay na halaga. Tumaas ng 300% ang supply ng paupahang ari-arian sa Buenos Aires. Ito ay halimbawa kung paano ang mababang regulasyon ng gobyerno ay maaaring humantong sa mas masaganang ekonomiya. Lumipat naman tayo sa isa pang aspeto ng kalayaang pang-ekonomiya, partikular sa pagbubuwis. Si Malay ay hindi gaanong umuusad. Bagaman nabawasan ang buwis sa pag-export, bahagyang tumaas naman ang buwis sa kita. Gusto ng Pangulo na maging responsable sa pananalapi at mahirap magbawas ng buwis habang nilalabanan ang kakulangan sa budget ng gobyerno. Nangako si Milay na magsisimulang magbawas ng buwis ngayong taon para makatulong sa mga mamimili at pribadong sektor. Sa huli, nais niyang gawing simple ang buong sistema ng buwis. Gusto niya na hindi hihigit sa 6 na uri ng buwis, na aalisin ang 70% ng kasalukuyang mga buwis. Mas mapapadali nito ang paggawa ng negosyo sa Argentina at matatanggal pa ang isa pang layer ng burokrasya. Kahit na medyo radikal ang mga ideyang ito, hindi pa natutupad ni Milei ang lahat ng mga pangakong ito. Halimbawa, hindi pa niya na-abolish ang central bank o na-dollarize ang ekonomiya. Masyadong madedestabilize ang ekonomiya hanggang sa mawawala ang suporta kay Milei at malamang mapatalsik siya. Ang pagbawas ng gastusin ng gobyerno ay nagdulot na ng sakit at hirap. Gayunpaman, may ilang mga anarcho-capitalist na nadismaya kay Milei dahil gusto nilang mag-all-in siya agad pag upo niya sa pwesto. Ayon sa Pangulo, lahat tayo ay liberal na libertarian.
Hindi liberal na tanga. Ngunit hindi niya binitawan ang kanyang mga plano. Marami pa rin ang magbabago sa mga susunod na taon. Maaaring magdulot ito ng mas malaking tagumpay sa ekonomiya. Ngunit posible ring bumagsak ang mga polisiya ng Pangulo kapag lumala pa ang sitwasyon. Ayon mismo kay Millet, ang pagkakaiba ng baliw at henyo ay ang tagumpay. Maaaring matandaan ang taong ito bilang si El Loco o ang nagligtas sa Argentina mula sa matagal na pagbagsak nito.